Wait lang po ah. Alright. Okay. Wala ang aking Maldives background. Kailangan ibalik ang Maldives background natin para tayo ay mag-Maldives. Ayan na ang aking Maldives background. Alright, so again, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to another Wednesday full of learning, inspiration, motivation. No? Welcome to our midweek momentum booster MMB. All right. So I'm gonna be your host for this session. No? So sino dito excited na? Sige nga, can you type one if you are excited to learn? Can you type one? If you are excited to learn tonight? Type 1, ayan. Okay, so hello sa ating 10 participants. Let me click this, ayan. And yes, marami nag-1. So yan, yun talagang intensity, responsive. Ang intensity laging ano yan, game sa lahat ng bagay. 'Di ba? We have the intense energy. Sige nga, pakita ang intense energy nating lahat. Ayan. Ngiti, sige nga, can you smile, guys? Can you all smile? Kaya sabi nga, di ba, pag you're smiling, you're attracting blessings. If you're smiling, yung blessings, hindi yan nagbabounce. Nasasaluma siya, di ba? Pag nakasmile ka. Hindi ka nakasmile, nagbabounce siya sa katabi mo. Ayan. Diba? So let's all smile and be happy, no? All right, so let's proceed with my slides. Grabe ka talaga yung ating, ayan. So I'm gonna be your, nahuling aking slide, no? Your host for this, after this session, right? Okay, so of course, we're going to start muna with our opening prayer. So, by the way, guys, no, 11, yeah, 12 tayo ngayon. So let's all call our teammates, no? Paramihin pa natin to. Can we make this double? Kasi this is gonna be 1 hour lang tayo, no? So, kasi meron pa tayong attend na NDO later. Pero grabe, we have to maximize this talaga, no? Sobrang importante itong training session natin today, tonight, no? Kasi ibang leveling speakers natin, guys, no? Talagang sobrang uh, nagmo-momentum ang mga teams nila, no? So gusto natin mag-momentum ba? Sige nga, can you type momentum kung gusto rin mag-momentum yung team mo? Sige nga, can you type momentum? Kung gusto mo rin, di ba, na before the year ends, the last 6 weeks of 2024 will be a breakthrough for you, a momentum weeks for you. Ayan, yan ang gusto ko sa intensity. Talagang responsive and nagla-type. Okay, thank you guys for participating. Keep the energy flowing. No, keep that hype, di ba? Let's all be energetic. Okay, but of course we have to also dedicate this session, no, and then feel the presence of the Lord before we start. So let's all go with our opening prayer. Hallelujah, Heavenly Father, Lord God, we love you, we honor you, we praise your name, Lord Jesus. We thank you, Lord, for another amazing Wednesday full of learning, Panginoon. Thank you, Lord, for the lives of our mentors, Lord God, Mentor Clarissa, Mentor Tina nandito, our speaker, Panginoon, and of course, Coach Jen, our speaker as well. Lord God, na bibigyan kami, Panginoon, ng um, wisdom, Lord God, on how to really effectively build our business, Panginoon, how to make sure, Panginoon, na ang aming negosyo sa iyo sana ay maging fruitful, Panginoon, dahil ito naman, Panginoon, ay inaalin namin sa iyo. All of this, Panginoon, is our results, Lord God, is for your greater glory. All of this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Praise the Lord. All right. Okay, so yan, grabe guys, no? I'm going to next slide. So of course, house rules, no? By the way, no, before we proceed, guys, no, this is an Empower Hour. O, nakita niyo naman sa ating poster, di ba? Empower Hour. So kaya nga siya Empower Hour kasi talagang tayo may empowered. O, di ba? Kumbaga, so we have our mentor leaders, no, mentor and coach na sasagot ng ating mga questions. So this is gonna be a Q&A. So at this point, guys, I suggest, no, ilista nyo na. Okay, isipin na ng mabuti. Okay, yung ating mga tanong. Kasi for sure, sa business natin, no, may mga questions pa rin tayo, no? Bago ka, hindi ka bago, di ba? Jurassic ka. Joke lang, di ba? Kumaga, pero lahat tayo merong questions, tama? Na pwedeng
yun na lang pala, 'di ba? Yung question na yun na matagal mo nang gustong itanong, na nahihiya kang itanong, 'di ba? Nasagot ngayong gabi. Yung pala yung kailangan mo, information na kailangan mo para mag-momentum yung negosyo mo. 'Di ba? So kailangan, let's all maximize this, no? Sobrang lupit ng speakers natin tonight. Grabe. I-introduce ko sila sa inyo later. Okay? All right. So of course, house rules, no camera on. Can we turn on our camera? Sabi nga, ang mga nagpapakita ay siyang kumikita. So gusto mo bang kumita every week? 'Di ba? Sa sana business natin. Gusto mo bang kumita ng income ng ating one of our speakers, the Gold Director, $1,000 a week? Emerald Director, $3,000 a week. Gusto mo ba? Mag-turn on po ng camera, right? Of course, mute audio muna tayo, no? So, para hindi distract ang ating speakers, take down notes. Make sure we write down our notes kasi sabi nga, 80% ng ating natutunan is kapag nag-take down tayo ng notes. Nare-retain siya 80%, right? And participate in the chat box. Okay, so grabe, hindi ko na patatagalan, guys, no? So, i-practice natin yung participate in the chat box. So, can you type energy? Yan, energy. Diba? Energy, can you type energy nga? Kung energized ka, ready ka na makinig, ready ka na matuto, right? Sa ating mga speakers for tonight. Ayan, okay, energy. Ready na talaga. Okay. Alright, grabe, no? So ako, very excited talaga ako i-host tong ating training for tonight kasi ibang level ang ating mga speakers. Talagang they really, excuse me po, they really walk the talk, no? They are leaders by example, no? Grabe ang team nila, nagmo-momentum, no? Nag-hit ng mga incentives, nag-hit ng mga goals, right? So sino dito gusto mo yung iyong mga downlines, mga teammates mo nag-hit rin ng goals nila? Can you type goals? Can you type in goals nga kung gusto mo? Darating yung time, yung mga teammates mo, nag-hit na rin ng mga travel incentives, nag-hit na rin ng mga rank advancements. Gusto mo ba yon? Gusto natin yun, syempre, dahil pag hina-hit na nila yon, malamang tayo rin is nakaka-hit, di ba? Kasi nga, this is an amazing compensation plan of USANA. Right? So, we have to really lead by example. Itong sobrang magagandang ladies natin, no, na speakers, napakaganda at napaka-fresh, alright, at napakagagaling talaga ng mga leaders natin. Ano? Okay, so hindi ko na patatagalan, no? Let me introduce our speakers for our group coaching and mentoring Q&A, no? First up, of course, di ba? Syempre, our speaker all the way, okay? Speaker all the way from, saan tingin nyo? All the way from Italy. Grabe, no? So our speaker all the way from Italy, Coach Jennifer Nunez, no? So pakilala ka, Coach Jennifer Nunez is a living proof of how wonderful our supplements are. Right? She finished her BS Accountancy at University of Santo Tomas, MBA at Polytechnic University. O, sino dito nag-MBA? Sino dito may mga MBA? And another short course on leadership at Ateneo de Manila University. Grabe, ang daming inaral. Diba? A CPA by profession and a finance manager. Her busy schedule when she was employed took a toll on her health. No? Sino dito mga part-time pag ginagawa ang USANA? Taas ang kamay. Diba? She was also part-time, no, sa USANA, and it took a toll on her health. Eventually, that's where she met USANA. Thankfully, she is now back to her optimum health. Grabe, very healthy. Apart from being a health advocate and a full-time wife in Milan, Italy, she is a lifetime matching bonus achiever. Okay, multiple travel incentive qualifier. Grabe, no? Ang daming travel incentive ang na-hit, right? And of course, 600 Club member. Okay, one of our most amazing leader from Italy, diba? One of our talagang sobrang close kami na to ni Coach, no? Talagang tinuturuan ako nito lagi, no? Goal Director of USANA Philippines, Coach Jennifer Nunez. Grabe, good morning and good evening. Buongiorno everyone. Okay, thank you so much for that wonderful introduction. And familiar faces, we've been seeing your familiar faces every day. And sa lahat ng mga nagra-run ng Maldives dito,
Though meron dito mga nasa ibang bansa din, like yung mga downlines ko here in Italy, no? Tap yourself. Okay, congratulations for being here and always being intentional to learn. Thank you, Coach Lee. All right, thank you so much for that quick, diba, but sweet introduction, Coach Jen. Okay, so our next speaker naman, grabe no. So, ito ang ating speaker no, so, sobrang bilib ako dito and ako rin yung nag-host sa kanya sa Kickstart, no? So, very thankful ako sa ating napakaganda, talagang mabait at very talagang servant leader natin na mentor, no? Mentor Tin Pabalate, grabe no. Mentor Tin Pabalate is a UPLB graduate with a major in statistics. She previously worked at Health Maintenance Organization or HMO as an actuarial supervisor for almost 4 years. Alam na ba natin guys ang actuarial supervisor? Okay. Actuarial supervisor, di ba? And she started her USANA business as part-time for 15 months. Okay? Then she resigned and took her business into a higher level for more than a decade now. Grabe no? More than a decade of doing USANA, pero grabe ang income, grabe ang resulta. No? So ito yung future natin, guys. Di ba? Trabahuin mo ang USANA, gawin mo yung kailangan magawin sa business after 10 years of doing this. Ito yung future life natin na pwede nating ma-achieve, no? Yung buhay na ating malapit na mentor na ito. Most of our outstanding associates are coming from her organization. Grabe talaga. As I've mentioned earlier, nagmo-momentum ang kanyang team, no? Mga downlines niya talaga nag-hit ng mga goals nila, nag-hit ng travel incentives, rank advancements, no? That is the reason why in her journey of growing her leadership, she is one of our multi-million achievers and enjoyed traveling from multiple countries all over the world, sponsored by USANA Company. Let's all welcome Intensity's Emerald Director, our mentor, Tin Pabalate. Yay! Thank you, Coach Lee. Grabe, no? Natandaan ko, siya nga rin yung nag-host sa akin nung Kickstart Monday. And hello, everyone! Good evening, good morning kung nasan po kayong lupalop ng mundo. Ayan. Actually, nakakatuwa kasi sabi ko, kapag talaga itong collab time, nakaka-excite kasi alam mo na yung business natin, growing talaga siya na kaya mo mag-expand sa iba't ibang bansa. Kasi imagine niyo yung nasa Zoom na to, ilang time zone yung meron tayo. Okay? And doon nyo rin po makikita para sa mga part-time, kasi nabanggit ni Coach Lee, nag-part-time po ako yung sana for 1 year and 3 months. So, 15 months po yun. So, ang goal natin para sa mga part-time, dumating talaga yung moment na alam mo yun, masasabi mo sa sarili mo na yun sana na yung gusto mong gawin full-time. Kasi finances, okay na, lahat ng gusto mo talaga, alam mo yung kayang ibigay na talaga ng iyo sana. And sobrang na-enjoy ko po talaga for ilang years na full-time talaga ako. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga lahat ng taon sobrang sipag ko. Pero alam mo yun, dito ko talaga nasabi na pag nag-iyo sana ka, kayang ibigay yung time freedom, alam yung financial freedom, na alam mo, hindi ka mag-iisip kahit isang buwan ka nasa travel, alam mo may income ka pa din, tapos nagagawa mo yung business. And yun din po yung advantage right now, na hybrid na siya. Imagine niyo nagkakaroon tayo ng mga ganitong training through Zoom. Okay? So yun lang po. Thank you, Coach Lee. Thank you, everyone. All right, thank you so much, Mentor Tin, for that quick and sweet and introduction. All right, so guys, ito na, 'di ba? Simulan na natin, 'di ba? Round 1. Round 1. Joke lang. Q&A po ito. So we're gonna do our Q&A group coaching mentorship session, no? So, yung ba, sabi ko kanina, yung mga naiisip yung tanong, guys, ilatag nyo na sa chat box natin, okay? Let's all post na our questions, no? So, yung mga question po natin, 'di ba? Ilagay na po natin sa ating chat box. Round 1. Ting, 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 ting. Round, ano to, boxing? Joke lang po. Okay, so siguro before, ayan, parang, ayan, so keep yung mga questions you guys, so i-type in nyo na. Pero to start siguro, no, mentors, Mentor Tin and Coach Jen, no, I have a question, diba? So, okay, siguro ito na lang siguro yung first question natin for tonight. Okay? Ito ba? What did you do to get from a beginner like us to where you are now? No? So, okay ba yun na pang starter questions? Ano po yung mga ginawa nyo before, no, nung bago kayo, to where you are right now? To where you have your results right now, etc. No? So, siguro po, let's start with Coach Jen.
Yun. Thank you so much for that wonderful question, Coach Lee. All right. So, kung alam niyo kung I've been in the USANA for 10 years now, and if babalikan ko yung buhay ko dati, wala din talaga akong alam how to start. I don't know where to start in USANA kasi this is not really part of my life. It's first time ko sa sales, no. Pero if there's one attitude that my mentor Regine had been telling me before, it's just if you don't know the skills yet, just be GLLA and have a yes applied attitude. Diba? Yung just open your heart into accepting new things. Kasi that time, feeling ko ang dami kong alam. Sino dito yung feeling ko ang dami mong alam? O, diba? Feeling ko ang dami kong alam na pagka kinakausap. Tapos yung mentor ko, 10 years younger than me. Diba? Tapos alam mo yung meron ka pang mga educational background like that. So parang feeling ko, parang alam ko na sabihin ni mentor, no? Kaya pala for ilang months, I wasn't getting any result. So when she talked to me and then told me that I just have to open parang yung empty my cup, doon talaga siya nag-start, no? Have the GLLA. And yes, upline. Pag sinabi niya sa akin, maglak ka ng 5 guests. Maglalak lang ako ng 5 guests. Magpapain ka ng 3. Magpapain ako ng 3. Sunod lang ako ng sunod. Kasi kung maalala ko, sa work ko nga, yes, boss naman ako eh. O business pa ng boss ko yun. Yes, boss talaga ako, yung ako employee of the year, ganyan, ano. Pero why not in my business? So kung confused tayo sa stage ng buhay natin ngayon sa USANA, that you don't know where to start, just ask your upline and just follow what they tell you because definitely walang ipapagawa yan ng mga kasira sa negosyo natin. Alright, so yun lang po, Coach Lee. Thank you. Alright, thank you so much, Coach Jen. Grabe na malaman. Just have a yes upline attitude. No, yun talaga importante kapag nagsimula tayo, no? And GLLA tayo dapat, na? So thank you so much, Coach Jen. And of course, proceed tayo kay Mentor Tin. Go ahead po. Hello, yes po. Ayan, actually, doon nag-start ako. Kasi parang sabi ko, oo nga, noon nag-start din naman ako. Wala talaga ako alam sa negosyo. And para po sa mga first time ako marinig o baka may mga bago talaga, nag-start lang po ako noon kasi gusto ko lang talaga ng bagong environment, bago kakilala. Lagi ko to kinukwento. Kasi imagine nyo, blessing in disguise po yung Yasana sa akin. 4 times ako ini-introduce magkakaibang tao, hindi ko siya pinapansin. And kaya lang ako nag-Yasana noon kasi broken-hearted ako. Nasa layo po nung course ko, dun sa Yusana talaga na business. Alam niyo kung paano po talaga ako tuloy-tuloy sa negosyo? Hindi po ako nag-miss ng mga trainings and mga events ng Yusana and team. For example, alam niyo po, di ba, consistent tayo every Monday or kaya kung anong araw talaga na may consistent na training, itong gantong Wednesday, wag po kayo mag-miss nito. Ay kahit sabihin pa natin na online to or may face-to-face, wag po kayong papayag na hindi kayo maka-attend. Kasi nung bago ko, talagang lagi lang akong pumupunta. Tapos every time na pumupunta po ako sa mga trainings, doon ko siya na-enjoy. Doon ko naiintindihan kung ano talagang meron sa iyo sana. Kasi syempre sa mga bago po and sa mga bagong downlines yung napapasok, pwedeng na-excite lang sila or parang alam nyo, minsan nadala lang na, sige na, sisimulan ko na nga to. Pero yung understanding talaga nila sa negosyo, hindi pa ganun kalalim. And every time na pumunta tayo sa office, every time pumunta tayo sa huddle, every time na uma-attend tayo ng trainings, doon natin talaga naiintindihan ano ba talagang meron sa iyo sana. And lalo na kapag nakaka-attend tayo ng mga big events. For example, yung mga convention po, 'di ba? Yung sa country or sa Asia Pacific or kahit yung global na convention, lahat po ng kaya nyong attenan na events o ng Yusana, ng team, kailangan po maka-attend tayo. Kasi every time din naman na nakaka-attend ako, doon ko naisip na, huy, nagagawa nila. So, ibig sabihin, dapat kaya ko rin talaga siya gawin. Okay? Kaya po alam nyo, ang sobrang thankful din ako, yung mindset na nung bago ko na, successful people do what unsuccessful people don't, even if they don't feel like doing it. Kasi bakit? Di ba po may mga moment talaga na pag may mga schedule ng mga trainings, schedule ng mga events, di ba parang meron kang ibang naka-schedule or tinatamad ka, ayaw mo. Pero alam niyo po, yun yung sasabihin niyo lang talaga or iisipin niyo lagi na, oy, kailangan ko to attenan kasi may commitment ako dun sa negosyo na ginagawa ko. Okay? And alam niyo, ako po, every time na-attend ako, tapos ninabanggit ko yun kasi minsan feeling ko napipilitan ako. Alam niyo yung araw na yon or yung after training na yon, uuwi akong masaya. Tutulog akong excited. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, buti na lang
umattend ako or buti na lang pumunta ako. Kasi 'di ba sabi nga hindi mo malalaman kung ano yung training na magpapamomentum sa'yo sa negosyo. Kaya attend ka lang din ng attend. Ayan lang po. Thank you. Alright, thank you so much, Mentor Tin. Grabe, tama talaga, no, guys, no? So just attend, also, importante talaga attend the trainings, attend events, kasi doon mo nga makita yung bigger picture na ano meron sa'yo sana, no? Ayan, so, okay, so let's proceed, no? May actually nag-PM sa akin, no? So, may nagtanong, so ito po yung question po natin. By the way, guys, no, we really encourage you to ask question po, no? So, let's ask question. Kung nahihiya po kayo, you can actually PM me dito sa Zoom chat natin, no? Direct it to me para, yan, ako po ang magtatanong ng question ninyo, okay? So, yeah, so let's all maximize this, guys, right? Okay, so, we have a question for the both of you po, Mentor Tin and Coach Jen. Now, so, first question, actually, dalawang question niya. So, first question muna, what are the things po na kino-consider or chine-check nyo first sa downlines before you can say po na ready na sila na babigyan ng certain task or role sa group? So, ano yung mga things na kino-consider nyo po or chine-check nyo sa first sa downlines before you can say po na ready na sila mabigyan ng certain task or role sa group? Ayan. So, sino pong unang gusto mag-share ng answer po? Sige po, Ayan. pwedeng ako. Sige. Ayan, go ahead, Mentor Tin po. Go ahead po, Mentor Tin. Ayan. Ayan. Actually po, sa mga bago, kasi di ba parang mabago sila, tapos paano malalaman kapag pwede na natin silang bigyan ng task or ng assignment? Yan. Actually, sa simula po talaga, parang kahit magkaroon pa lang siya ng unang direct sponsor niya, bibigyan mo na siya ng paunti-unti talaga ng mga assignment or ng task. Like yung pagkamusta dun sa mga direct sponsor o sabihan mo lang, bubulungan mo lang siya. Uy, kamusta na po si ganito? Nakamusta niyo po ba? O kunyari si Direct Juan. Uy, nakamusta mo ba si Direct Juan? Eh, kailan tayo ulit magkikita? Uy, nakapag-NDO na ba si Direct Juan? Eh, ibig sabihin, kahit po yung mga simpleng gano'n na questions lang, dun sa mga, dahil meron na silang direct sponsor, kailangan kahit papano, alam nila na dapat accountable sila dun sa tao na yon. Kahit yung simpleng ganun lang po. Eh, second naman po, ako talaga, hindi po kasi ako ma-push talaga pag kailangan na mag-present ka na, ganyan. Pero minsan, syempre, di ba, kaka-attend nila ng training or pagkasama mo, nakikita nila o nare-realize nila na kailangan na nila mag-attend kailangan na nila mag-present talaga. Di ba? Yun. Pero ako po, mas pinupush ko na mag-present talaga sila after na nilang mag-PPPS. Kasi ako naman sa totoo lang po, every time na may mga bagong downlines, alam mo yun, mag-present siya or hindi, basta ang mindset ko dun sa bago na yon, dapat mag-PPPS siya. Tapos di ba po meron naman tayong mga system, may mga schedule din naman tayo ng hakot. So kung isipin, nakikita rin nila o napapanood din naman talaga nila ulit-ulit. Okay? Tapos ang hinahanap ko rin po talaga sa downline para mabigyan ko po siya talaga ng task, yung meron siya talagang heart of service sa lahat. Okay? Importante po yan. Saka yung initiative na pag uma-attend na siya ng mga trainings, na siya, hindi mo na kailangan i-follow up kasi ibig sabihin, nagkakaroon na tayo ng same na mindset. So, maunti-untian mo na siya na mabigyan ng task. Oy, okay lang ba? Ikaw yung post nito, mag-message nito. Ay, actually, meron po ako isang call leader. Siya po talaga yung makulit pagdating sa pagbibigay ng mga task pagdating sa downlines. For example, pag magkakasama kami, kahit pwedeng ako naman yung mag-send ng picture, isi-send niya doon yun sa downline. Tapos, sabihin niya, uy, pwede ba i-post mo na to? Ikaw naman yung mag-ingay dun sa group chat natin. Kahit yung mga simple pong ganun. Hindi naman kasi ibig sabihin kapag may downlines ka, kailangan mabigat na agad yung task na ibibigay mo eh. Okay? Tapos po, pagdating naman sa mga trainings, hinahanap ko po kung saan sila magaling. Tapos doon ko po sila sinisimulan na ito yung training nila. O pag nakita ko, ang lakas niya talagang mag-invite. O in how to invite or inviting yung training talaga niya. Okay? Yung iba naman po, pag meron naman, may isa po akong downline para talagang reyna ng pagbebenta. O di how to sell. Okay? Kasi po, ang goal ko rin naman, pag merong magaling sila na skill, kailangan mas lalo silang gumaling doon. Tapos sasabay lang po nila yung iba na for improvement. Okay? So, yun po yung mga naalala ko kung paano ako nagbibigay ng mga tasks sa mga downlines. And to be honest, hindi talaga ako nag-expect ng malaki pag bago yung downlines.
Kasi ang expectation po talaga more on sa sarili ko. Ano ba yung natuturo ko na talaga sa kanila or ano na yung talaga yung pwedeng magawa nila kasi naturo ko na sa kanila. Okay? So yun po. I hope nasagot ko. Pag may follow-up question kayo doon, send nyo lang. Thanks so much, Mentor Tin. Marami ako napulot, Mentor Tin, no? Kailangan, isa naman napulot ko, kailangan merong initiative, no? So, isa sa mga consider mo na may initiative, di ba? Na hindi mo kailangan sabihan, no? And of course, kailangan mong kung ano yung, kung saan sila magaling, di ba? Yun yung i-maximize mo na i-train nila, no? Or, um, papagalingin pa nila, right? So, thank you, Mentor Tin. And let's go naman to Coach Jen po, para sa question na yon. So, ulitin ko for Coach Jen, ano po yung mga kinoconsider nyo, chine-check, no? Sa downlines before you can say na ready na sila mabigyan ng certain task or role sa group. Yun. Actually, thank you, Mentor Tin, ha. Ang dami ko na-take note. All right. So, when I going back to the question, before asking myself what to consider bago ko mabigyan ng task and downline, chine-check ko din, nagawa ko rin ba yung part ko? Diba? For example, ready ko din ba sila? Okay, for example, ako, dati kasi ito yung bagay na hindi ko talaga forte. Mag-heart to heart. Mag-heart to heart, hindi ko siya talaga forte, no? And we talk, now I can really spend like 3 hours, 4 hours with them talking. And through that, nakikita ko ano yung strength ng tao. Ano yung mga bagay na na-enjoy niyang gawin. Alright? But yung little task, like sinabi ni Mentor Team, pinapagawa ko na rin sa kanila for them to really have accountability regardless kung gaano na sila katagal sa negosyo. Diba? Regardless. Kahit kakastart yan, kayo na may minute akong downline. Yung just following up on follow-up mo na ba yung kausap mo, yung ganito, ganyan, and all. But again, more than asking if ready na yung downline, my question is assessing myself. Na-empower ko na ba sila? Alright, na-empower ko na ba? So it's very important to empowering eh. Kasi ang mga downlines naman, lalo pag nag-umpisa, ang alam nila, hindi nila alam gawin ng lahat ng bagay eh. Di ba? Hindi ko yan kaya, coach. Pero iba yung nabibigay sila sa kanila na energy when we nalaman nila na we believe in their capacity, that we empower them. No? And then, and tulad din ng sinabi ni Mentor Tin, really, ang motto ko in life right now, no? Kasi before, dahil ang taas ng expectation sa buhay ko, alam mo, lagi din ako nag-expect sa downline. Oo, ang taas lagi ng expectation ko, magaling to, ganyan and all. Pero naging, as we mature in life, my motto na, lagi ko ng mantra is less expectation, more appreciation. Like less expectation, more appreciation. So when nakita nila na we value them, 'di ba, that we give service to them and all, kahit hindi mo sila bigyan ng task, gagawin nila. They will have the initiative. Alright, and then they will tell, oh, by the way, coach, message ko pala si ganito and all. Alright, so yun, less expectation, more appreciation. Thank you, Coach Lee. Alright, thank you so much, Coach Jen. No? Ang ganda na. Less expectation, more appreciation. Dami tayong talaga nakukuha golden nuggets ngayon, di ba? So, can you type 5 nga, guys? Okay? Kung natututo tayo, di ba? 5, can you type 5 kung natututo tayo? Tayo ba na marami ba napupulot na ng mga important, di ba, knowledge or wisdom sa ating mga speakers? Full of wisdom, definitely, no, na magagamit talaga natin to grow our business, right? Okay, so let's proceed to the next question. Ito naman, specifically po for our Mentor Tin. Ayan, Mentor Tin. So ito po yung question po para sa iyo. So seeing that your team is growing and always hitting goals, okay, take 2. Seeing that your team is growing and always hitting goals for the past years up to present, what are your tips in growing our business partners to be great and effective leaders? Okay, lalim na. Para sa mga leaders na. Leaders. Ayan. Leader Actually, level. teka, isipin ko talaga maayos. Ano ba yung tama tips, 'di ba? Para magkaroon ng effective na leaders talaga. Okay? Alam niyo, sa totoo lang po, ito, pag meron akong core leader kasi, magkakaiba po talaga kami ng strength or ng skills or ng talent na kaya talagang gawin. And una, lagi ko po talagang pinapa-feel sa kanila na hindi ako lang yung kayang gawin yung Diyosana. And kailangan ko sila para magawa po talaga yung business. Kasi pag nafe-feel nila na meron silang strength na kayang ibigay para sa team,
and yung mga skills na kaya nilang itulong, doon po kasi sila nagkakaroon ng confidence na, uy, meron akong kayang i-contribute. Uy, magaling ako dito. Kaya sa akin po, importante talaga na hindi ako naniniwala na dapat pareho kami ng skill or ng mindset, ganyan. Alam yun, pag meron pong mga meetings, mas excited ako pag may makulit. Makulit na parang nakikipagtalo sa'yo, yung hindi a-agree dun sa mga decision o sa mga sinasabi mo. Sa akin po, mas okay sa akin yun. Kasi ang isang para magkaroon tayo ng effective leader, dapat po marunong talaga siyang mag-isip. Paano mag-isip? Mag-isip na hindi lang talaga para sa business niya or para sa sarili niya, para ano ba yung mabe-benefit talaga para doon sa buong group. Kaya po ako, mahingi talaga ako ng opinion sa kanila. Actually, yung leadership type ko nga po talaga, hindi po talaga ako dominant yung personality. Kaya parang more on ano ba yung masasuggest mo, ganyan. Kasi di ba po, importante rin naman talaga na makita or marinig natin sa kanila ano ba yung nagwo-work pagdating sa mga downlines nila. Meron po kasi akong experience talaga, as in pagdating sa group. Kasi before, di lumalaki. Meron po akong experience, di lumalaki kami. Ayan. Tapos, pero syempre, di ba, may mga group, subgroup talaga na hindi ganun kasabay agad. Tapos may one time, may nagsabi talaga sa akin na core leader na, hindi naman yan yung kailangan ng team kasi namin. So parang doon ako natauhan kasi may mga specific na kaming activity. Ako pinipilit ko na, ito yung kailangan natin, ito yung kailangan natin, ganyan. Tapos nung ang una, syempre yung una ko narinig yun sa totoo lang, kapag hindi ka pa talaga emotionally mature, di ba parang init yung ulo mo? Kasi parang inisip mo, ito na nga yung usapan natin, ito na yung dapat na system na calendar na dapat ginagawa natin. Tapos sasabihin mo na hindi yan yung kailangan ng team mo. Di ba? Ganun talaga ang feeling minsan. Kaya yun. Pero alam niyo po, ang galing talaga ng niya sana kasi magmamature talaga tayo emotionally. Okay? So, syempre, nung time na rin, syempre, pag-iisipin ko naman, okay, paano ba niya nasabi or bakit niya ba talaga nasabi na hindi rin naman talaga bagay or hindi yung kailangan nung team niya. Okay? Tapos doon po ako talaga nakarealize na, oo nga, no, kailangan ko rin talagang i-assess or kailangan ko talaga hingin yung opinion nila. Ano ba yung status ng organization nila ngayon? Ano ba yung mas talaga pwedeng mag-work sa kanila? Okay? Kaya ako po, ang pinakalagi kong request sa mga leaders, dapat marunong silang mag-isip. Hindi sila, actually dapat, syempre di ba may yes upline pa rin naman tayo o yes mentor. Pero dun sa good side nun, dapat alam pa din nila na mag-isip para dun sa business nila or para sa downlines talaga rin. Yun po yung isa. Tapos, paano pa yung tip ko pagdating sa core leaders talaga? Second, pag alam kong kaya na nila na mag-handle ng team, actually ngayon nga po, pag halimbawa may matigas talaga na ulo ng mga downlines, alam nyo, ito lang po yung linya ko sa kanila. O bilisan mo na mag-gold para wala ka na sa akin. Yung joke ko sa kanila. Bilisan mo na mag-gold para hindi na kita kukulitin. Kasi ibig sabihin, nagawa mo mag-gold, kaya mo na mag-handle ng mga downlines, ganyan. Kasi di ba po, hindi talaga naiiwasan. And for me, okay lang po na yung mga leaders talaga, meron silang ups and down sa business. Basta ang mahalaga, marunong po silang bumalik, resilient sila. Parang alam pa rin nila at paano nila gagawin yung Yusana. Alam pa rin nila kung bakit Yusana pa rin yung itutuloy-tuloy talaga nila. Okay? And alam nyo, ang nakatuwa po, iba talaga pag mismong yung leader mo, hahayaan mo talaga siyang mag-lead sa downlines niya. Kasi po talaga siya doon, marami talaga silang nare-realize. Dati kasi meron po akong meron akong mindset na, dapat pag core yan, halika, sama-sama lang tayo forever. Parang pero dapat yung mga minor activity talaga nila, sa kanila na po yun. Okay? Kaya pag medyo dumadami na yung mga downlines, napapansin ko, hinahayaan ko na po talaga sila na sila na yung may minor activities. Meron pa rin mga major kasi syempre, di ba, iba pa rin talaga yung may nakakasama sa kami accountability. Pero yung mga minor activities talaga, like for example, yung mga hakot nila, dapat sila na talaga yung gagawa nun. Tapos may mga time to time na lang ako, singit na lang ako dyan, ganyan. Tapos ako po, ang lagi ko rin talaga mindset sa mga core leaders, lagi ko pa rin po talaga sila kinakamusta. Kamusta ka, ganyan. Kasi meron po tayong mga leaders na minsan gusto lang talaga nila mag-voice out. Alam mo yung may lalabasan lang.
Kaya parang ako, alam ko na yon pag magsasabi siya, abstain, pwede bang 5 minutes? Ganon. So pag sinagot ko yung 5 minutes na call, alam ko na yan, pwede na yun na nagsusumbong na siya, may ganito siyang experience, may ganyan. O tapos sasabihin ko lang, o ano, okay ka na? Minsan, iyak pa sila. Sabi ko, okay na yan. At least, ibig sabihin, nag-grow ka talaga. So, ibig sabihin, as much as possible po, yung mga, alam niyo yun, yung mga nagiging, yung 5 minutes nagiging 3 hours. Actually, minsan. Pero at least alam lang po nila na kahit papano, kahit nag-lead na sila ng kanila, may support pa rin naman. May taga-kamusta pa rin, may taga-goal setting pa rin sila. Yun. Tapos ano pa nga po ba, pag sa leaders talaga, yun, hayaan mo lang sila magkamali. di ba? Pero sa paalalahanan mo lang, ganyan. Pero ito pa naisip ko talaga kung paano sila nag-grow yung mga leaders ko po talaga. Kasi from me, na nasa core sila before, tapos biglang nag-separate na sila na may sarili silang group talaga. Okay, yun. Yun po. Yun, Coach Lee. Sana nasagot ko dun sa nagtanong. Pag may follow-up po kayo na question, message nyo lang. Alright, thanks so much, Mentor Tin. Grabe, no? Talagang ang laman and talagang leadership na kasing question, no? So, di ba? So, coming from an Emerald director, guys, no? Very important kung hindi pa tayo Emerald, di ba? Importante lang marinig natin yun para prepared na tayo, di ba? Alam na natin yung gagawin natin. Di ba? May mga tips na binigay si Mentor para pag dumating tayo sa point na yun, na mag-lead na tayo ng team, di ba? Alam na natin yun paano gagawin. Pero iba pa rin syempre yung ma-experience mo. Pero iba pa rin yung nabigyan ka ng tip na malupit ng isang leader na talagang she really walks the talk. Na? Alright, so next question po tayo. Ayan, so mga nagbabagang tanong sa chat natin. Okay, siguro ito po yung ating next question, no? Siguro si Coach Jen naman ang next. Yan, Coach Jen. So ito po. Okay, wait lang po. Ayan, Coach Jen. Paano po i-handle yung pag-up and down ng income? Pag may mga week kasi na walang income, ay na may income, meron naman mawawala ang income. So paano siya i-handle emotionally? No, paano siya i-handle and to make sure na next week may income na or every week may income na. Yun po. Grabe, true to life tong ano na to, question. Lahat po tayo pwede maka-experience niyan. Lahat tayo naka-experience niyan, ano. Totoo yun. Kaya very important. For me, no, I experienced that many times, all right? Kaya very important na tamang mindset mo. You know why you're doing your Zana. And you know, ganun kataas yung belief mo sa negosyo na meron ka. Kasi I'm pretty sure marami tayong kakilala na kasama natin ngayon na wala na. Maybe because for the 3 months or 4 months, nakita nila lumiit yung income nila. Alright, pero malaking factor doon is because hindi ganun kalaki yung belief nila, not just with the business, but with their capacity also to work on the business. So parang lagi ko lang kinakausap yung sarili ko, pag bumababa yung income ko, Jenny, nagawa mo mag-gold eh. Alright, kaya mo ulit gawin yan. Umpisahan mo lang kung paano mo ginawa. Alright, so hindi enough lang na naniniwala ka sa negosyo mo. Malaking factor yon. Pero dapat naniniwala ka din sa kung anong kaya mong gawin. Alright, at kapag ka alam mo na nagawa mo na siya, sobrang simple lang naman talaga, babalikan mo lang anong ginawa mo dati. Okay, yan mismo yung assessment ko, Coach Lee, kayo ng umaga. Alright, so kung ano mga ginawa ko na nag-gold ako. Alright, and wala talagang sikreto, no? Wala talaga. Nasa new blood talaga ang sikreto. Ang lahat ng sagot sa problema natin sa negosyo, sa bumababang income, sa nawawalang downline, ay new blood lang. Yun lang talaga. Ayan, and that gives me like energy, no? Kaya ng morning, may PPPS runner kasi akong bago. Kaya sabi ko, sobrang grateful ako with the level of energy that these people are giving me. Kasi nahahawa pati yung, napapasa ko yung energy, ultimo dun sa mga downlines na nanginginig din because they need that as well. Nakita niyo yung magic ng new blood. It only not affects us, but also the people within your team. Kasi napapasa nung upline yung energy dun sa downlines na nangihina, no? So, yan, ay sana nasagot ko, no, na yung mindset na dapat alam mo gaano kalalim, kaya palalimin natin ang palalimin yung belief natin sa negosyo natin. I immerse myself with the people talaga na who could really inspire me. Hindi ako nawawala sa training. Pagka, ayan, kaya excited ako mamaya makinig ng NDO na mentor mo. Lagi nga, pasok tayo doon. Kasi always refreshing to really listen NDO. Magugulat ka na lang pag nag-NDO ka, no? Ay, grabe bumabalik sa yung time na nag-PPPS ka. Di ba? Yung PPPS mode, ano? Yun yung ganun siya, no? So, yun, Coach Lee,
believe sa negosyo, believe sa sarili mo, at pag naniniwala ka sa kapasidad mo, alam mo din kung saan yung weakness mo. You have the humility to understand also saan yung kulang mo. So alam mo kung saan ka hingi ng tulong at ano yung tulong na kailangan. Alright, so thank you, Coach Lee. Thank you sa nagtanong. Ayan, grabe. Thank you so much, Coach Jen, no? So, grabe, ang gagaling ng ating mga sagot na ating mga leaders. I think we can safe na ito na yung ating last question po, no? Kasi 51 na. Pero syempre gusto natin gusto natin ma-maximize talaga, na gusto natin 3 hours yung question and answer para mas marami tayo makuha. Pero syempre meron precious yung time ng ating mga coaches and mentor, no? And siguro last question po. Ayan, nawala tuloy. Ang dami kong daldal, nawala yung aking yung tanong. Asa na? Ayan. Ito. Alright. So, okay, ito po. So, more on sharing ang question na to. So, for the both of you, ladies, no? Can you share a key moment in your journey that made a big difference in your success? So, a key moment in your journey that made a difference in your success. So, question po yan ng isa sa ating mga TFC subscriber, ating mga participants. So, siguro po start po tayo kay Coach Jen, sa'yo po. Okay lang po ba? Ayan. Hanap ko kasi yung favorite verse ko life verse ko. Kasi yan yung sagot dyan, okay? Most of you have known already yung story ko, diba? Diba? Yung I had case and all yan. So I think that's one of the major point or major stage ng life ko na kailangan kong gumalaw. Kaya kailangan nagkaroon ng magandang resulta sa negosyo ko. Na parang kung titingnan natin, if we will only focus doon sa dark side of it, parang pwede nating ma-consider siya as ayusin ko na lang muna yung buhay ko bago ko mag-Izana. Okay, ayusin ko muna yung mga gusot ng buhay ko bago, ano ba yan, binigay na sa akin lahat ng problema, sunod-sunod and all. I don't think Izana's for me. Okay, but if you are, again, it all starts with mindset. Pero pag nakikita natin na yung Izana, yung solusyon dun sa problema mo, gagawan mo siya ng gagawan ng paraan. And I remember during that stage na I was hiding for a month, no? Kasama ako sa mga top income earners kahit hindi ako nagpe-present that time and all because at sa poolside ni Mentor Reg tanda ako doon ako nag-NDO ng mga bagong downlines and all kasi nga I can't be seen, no? Pero yung parang na-realize ko that yung problems ng life, mga problema and challenges natin sa buhay, yan yung way, yung love language ng Lord to discipline us. Because that time, I also had a lot of mistakes, all right, in my life, in my leadership, in dealing with people, no, that God loves me so much to discipline me. And then after that, when we obey what God is telling us, dun mo siya hindi mo na maintindihan, no, bakit sunod-sunod yung blessings. Kaya whenever I experience challenge in life right now, mas nafe-feel ko that God loves me so much because again, Lord, pinapaganda mo na naman yung story ko. Diba? So there are different seasons in our lives and during the time na nandun ka sa season ng pruning, i-embrace mo yan, embrace natin yan and learn the lesson. Kasi pag hindi natin natutunan agad yan, trust me, tatagal yung process. Tatagal, babalik-balik tayo dun. Alright? So, yun siya, no? Ini-embrace ko siya as something that God wants me to really endure for me to learn. Okay, at ang mindset ko lang parati is pinapaganda ng Lord yung buhay, yung story ng buhay ko. And I'm very excited to really win that, to have victor over that kasi yung blessing comes after obedience no? Kaya going back to dun sa yung sabi ko yung life verse ko, no, lagi ko tong na nire-remind pag nade-down ka. Tao lang po tayo, di ba? Magkakaroon tayo ng challenges sa buhay, no? Always yan. Sabi sa James chapter 1 verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Many, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work. Diba? Kaya kailangan kompletuhin mo siya. Let your perseverance finish its work so that you may be mature and complete and not lacking anything. All right? So it's always about the mindset, the heart, and the acceptance of things that's happening. Acceptance and enjoying the season of your life right now. Okay, so that's all, Coach Lee. Thank you.
Alright, thank you so much. Coach Jeno, grabe nun. Ang ganda, meron pa tayong Bible verse and the blessings come after obedience, yun na sa mga tumatak sa akin, no? And talagang we just have to accept, no? Acceptance minsan is the key talaga, and surrender, no? That knowing that the Lord is sovereign nga, di ba? Sa mga nangyayari sa atin. But of course, we have to put in the action as well. Okay, so and of course, Mentor Tin, ayan. So, review ko po ng 113. Ano yung po yung point ng inyong life? Wait lang po, sorry. Can you share a key moment in your journey that made a big difference in your success? Yes, grabe. Alam nyo, hindi ako kasing lalim nung kay Coach Jen. Di ba? Pero alam niyo kay Coach Jen, every time na naririnig ko, na-inspire talaga ako sa kanya. Okay? Alam niyo, ito medyo mababaw po sa akin, pero tanda ko, yung bago ko seryosohin na seryoso talaga yun sana, yung bago ko mag-resign sa work, kasi dumating naman ako sa point, kasi I think marami pa rin naman ata dito mga part-time, ganyan. Dumating po kasi ako sa moment na parang burnout yung pakiramdam ko. Ayoko magtrabaho, ayoko magyusana, ayoko humarap sa lahat. Alam mo, gusto ko lang nakakulong. Kasi before Yusana, yung personality ko naman po talaga, sanay lang ng trabaho, uwi, manonood lang ako anime, magkukulong lang ako sa bahay, ganon. Kaya po naalala ko 13 years ago, pag papipiliin ako matulog mag-travel, ang pipiliin ko, matulog. Ganon. Kaya ano yun, di syempre sa akin, parang overwhelming na yung news sana na parang ang dami mong kailangan kausapin na tao. Alam mo yun, kailangan, as in, meron kang iintindihin na, syempre mga concerns din nila. So meron po talaga akong time na gusto ko lang, nasa bahay lang. Nasa apartment po, nung time na yun, bago ako mag-resign sa work. As in, alam niyo, wala talaga akong gustong kausapin. So alam ko sa sarili ko, pagod talaga ako nun. Parang ayoko na magyusana, ayoko na magtrabaho. Nas alam niyo, nakakatuwa. Kasi po, ang isang nakatulong talaga sa akin, meron akong binasa na book na sobrang nipis lang talaga. As in. Ayun. Alam niyo, natutuwa po ako doon. Parang pag lahat ng binabasa ko na book, every time na nadadown ako o nalulungkot ako, laging manipis lang. Kasi ang mindset ko noon, dapat matapos ko siya within, alam yun, a day lang. Ay, actually, alam niyo, hindi ko po natandaan kung ano yung title ng book. Ay, hindi, ito dito. Yung kay Bo Sanchez po, mga Bo Sanchez na book na maninipis. No, hindi ko exact na tanda na yung book. Kasi sobrang tagal na po talaga nun. Ayun. Pero ang tanda ko nun, about siya sa changes na parang, o bakit ba yan yung nararamdaman mo? Alam niyo, dun ko na-realize na yun, tanda ko nun yung kapag, yung mga tao nasasanay na lang dun sa pain. For example, parang everyday, kunyari dito sa Philippines, di ba, nagtatrabaho ka, sumasakay kang jeep, nahirapan ka, ang haba ng pila mo, nakatayo ka, ganyan, naulanan ka. Parang sa mindset mo, ay okay na to, sanay na ako. At least sanay na ako. Kaysa magbago pa ako. Parang ganun po. Oo. Alalahanin ko po. Ayun, no, yung How to Change Your Life in 30 Days. Yan. Isa po yun sa favorite na book ko talaga. As in, literal. Actually, basta yung maliliit, pag hindi ka po mahilig magbasa, I really suggest, kahit mag-start ka sa maliit na kaya mong tapusin. Alam niyo kung bakit? Kasi doon ako naka-feel na, uy, may accomplishment ako. Uy, natapos ko to. Tapos ang maganda pa, since alam mo na ang kailangan mo binabasa, hindi pocketbook, hindi anime, yung mga ganon, alam mo na yung binabasa mo para makakatulong talaga sa'yo na ma-recharge ka. Kasi pag halimbawa, katulad ko po nun, feeling ko pagod lang talaga ako. Kailangan ko lang talaga mag-recharge. Tapos alam niyo yung second na nakatulong, yung direct sponsor ko po, lagi akong hinahanap. Uy, Acti, nasa ka na ba? Ay, may presentation, ganto, ganyan. Alam niyo, iba po talaga kapag meron kang mga downlines na nangungulit din talaga sa'yo. Na, ay, nasan ka? Pupunta ka dito. Sabi ko, sige, punta ako sa ganyan. Pupunta na nga ako after a week, parang ganon. So, minsan, alam niyo po, iba talaga pag may naghahanap din sa'yo. O paano naman pag wala kang naghahanap? O dun papasok po yung kailangan. Nababasa ka ng libro, nakikinig ka ng mga motivational videos. Kasi automatic na siya sa akin. So, sanay na ako ngayon. Every time na nadadown ako, or every time na yung moment ko, hindi mataas yung energy ko, doon ako mas lalong nagbabasa ng libro, saka nakikinig ng mga motivational na mga audios. Ganon. Tapos ang isa pong maganda, ito rin po yung isang lagi ko iniisip. Dapat, pag downline yan, kahit anong mangyari, kailangan ko silang replyan.
Kasi alam ko, naniwala sila na magbabago yung buhay nila nung nag-start sila mag-Yusana. So wala akong karapatan na hindi ko talaga sila masagot or sagutin. Okay? Yun po yung mga nakatulong. Yan yung mga tanda ko, medyo mababaw lang yung akin. Pero yung mga time po na pagod lang talaga ako kasi nga hindi na-overwhelm ako sa mga tao or sa mga ginagawa ko talaga sa paligid. Kaya alam niyo, meron po akong ginawa happy food. So may happy food ako. So alam ko pag medyo nakakapagod na yung araw or tuloy-tuloy na yung araw, mag-ice cream ako na, ganyan. So recently po, ang bago kong ginawa, nagawa ko ng mga beads. Alam niyo, mga parang bracelet na beads. So isip lang din po kayo ng mga ganon na activities na alam mo na maaaliw ka na hindi ubos oras. Kasi syempre, meron pa rin naman tayong mga kailangan i-prioritize sa buhay right now eh. Syempre, hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan nyo, pero ano yung mga kailangan i-prioritize for sure. Kaya dapat kung meron kang gagawin na somehow gusto mo lang talagang ma-recharge, dapat yung quick lang na magiging masaya ka. Okay? Meron pa nga po ako every month, umattend ako ng macrame class, yung bag, gumagawa yung parang bag na pang beach, ganyan. Yun, ginagawa ko po yun. So, yung mga ganong activities po, yun, naalala ko. Basta lagi lang sa akin na mga moment na ganito, do alam niyo po, isa rin po na sobrang nakatulong sa akin, siguro yung pagiging grateful. Sa totoo lang, pag may mga problema po talaga o mabibigat na nangyari, mabilis po talaga ako makalimot. Kaya minsan, pagtatanungin nila ako na, uy, ano yung nangyari sa ganito mong journey? Tapos sabi ko, shucks, teka lang, alalahanin ko. Basta alam ko, hindi naman madali yung journey ko nung nag-start ako ng Yosana. Pero hindi ko po talaga natatandaan ng detalyado kung ano yung mga mahirap or yung nakakapagod. Kasi ang alam ko naman po talaga, as in, kahit ano, basta gumagalaw ka, and yung ginagalaw mo, alam mo sa sarili mo na may pupuntahan, as in, madali pong maging masaya. Alam niyo, ngayon nga po, pag nakakalak ako ng schedule, nakakapag-present ako ng personal, alam niyo, may isa akong pay-in, may PPS akong download, sobrang excited ko talaga. As in, kahit po yung mga simpleng makabenta ako, excited pa rin talaga ako. And yun po yung isang lagi ko ring request sa lahat ng mga downlines ko, na pag ginagawa nila yung Yosana, yes, tinatrabaho mo siya, may pressure siya, pero dapat na-enjoy mo pa rin talaga siya. Tapos bukod sa na-enjoy mo siya, alam mo, na-excite ka lagi kung ano yung next na mangyayari. Okay? Kaya yun po, kaya nakakatawa pag naisip ko, ano ba yung sobrang nahirapan ako. Minsan nga pag nagkwento sila, oo nga no, tumatayo rin ako sa bus, naiwan din naman ako ng bus, as in tipong alas 3 na ako makakasakay ng bus kasi wala ng bus nung wala pa akong mga sasakyan. Tapos hindi ko naman na siya talaga naalala nung pag kailangan ikwento. Ganon. Opo. Pero yun yung isang tip ko rin talaga sa inyo. Meron talaga tayong ups and downs, so expect nyo na talaga yan. As in, wala talagang pulido na journey. Mapapagod ka talaga, may moment talagang ganun. Kasi syempre, yung business naman po talaga natin, hindi naman talaga siya madali. Okay? Pero yun, wag niyo sabihin na mahirap yung negosyo natin. Isipin niyo lang siya, hindi madali. Para at least yung subconscious mind, ang naisip pa rin niya yung madali. Ayan. So, hindi siya madali. Yun. So, pero worth it naman siya gawin. Kaya kailangan, maging, alam mo yun, grateful ka lang and enjoy mo yung sana journey. Yun po. Naku, nakakahiya. Pag alam niyo, pag ganyan yung tanong, nahiya talaga ako mag-share. Kasi hindi ko pa, ano, No, yan Merch po. Mentor, sobrang daming learning pa rin, mentor, inspiration pa rin. At saka, na-realize ko talaga yung mentor, parang ano talaga si Mentor Tino. Kaya sobrang successful, ang tawag dito, yung hindi siya ma-emote. Tama, mentor. Yung parang kumbaga, action lang eh. Very practical yung tips ni mentor, no? Na pagka na-down ka o basa ka ng book, di ba? Pag wala nang kumakamusta sa'yo, immerse yourself. Right? So talagang grabe. Thank you, Mentor Tino, sa mga sharing na yon. And thank you so much. Grabe, we really appreciate your time and effort no, for sharing po. Alam namin, very precious yung time nyo, Mentor Tino and Coach Jen. Pero pinaunlakan nyo kami. And yan, thank you so much. So that ends our Q&A po, no? Grabe, natututo ba tayong lahat, guys? Natuto ba? Na-inspire ba tayo? 'Di ba? So, darating yung time guys, no? So, imagine niyo na hindi lang kayo nakikinig. Darating yung time kayo na yung nandiyan sa pwesto ni tayo rin yun sa pwesto ng Mentor Team and Mentor Gina. Tinatanong tayo na rin. Ay, goal directors and above na rin. 'Di ba? Thank you so much, Mentor Tin and Coach Jen. Of course, before tayo bawa kumaripas dun sa sa kabilang training, syempre hindi natin papalampasin na i-appreciate ang ating beautiful ladies here. So let me just share my slide. Ayan, of course. Ayan, so, um, excuse me po. So, of course,
Ayusin ko lang po yung aking, wala, sorry. Ayan. Ayan. So this certificate is of appreciation is proudly presented to Coach Jennifer Nunez, our Gold Director, for imparting valuable business mindset and best practices at Intensity Midweek Momentum Booster. Your generosity and impact will be cherished. Ayan. Signed by Intensity Mentors. Ayan. Congratulations. And thank you so much po, Coach Jen. Excuse me. And of course, proceed naman po tayo sa next natin. Certificate, of course, di ba, kay Mentor Tin. So, Certificate of Appreciation is proudly presented to our Emerald Director, Mentor Tin Pabalate, for imparting valuable business mindset and best practices at Intensity Midweek Momentum Booster. Your generosity and impact will be cherished. Yan. So, signed by Intensity Mentors. Thank you so much. Thank you so much very much, Mentor Tin, for that siksik liglig umaapaw na mga tips na talagang mga practical tips talaga, guys, no? Kung ano talaga yung ginagawa nila, excuse me ulit, kung ano talaga yung ginagawa nila, talaga yung binibigay nila sa atin, no? So it's really all about, talaga kailangan na natin i-apply, no? Abrupt application. Kung hindi simula, kinig ka na, hindi pa ganun kalaki yung downlines mo, team mo, di ba? Importante alam mo na. Di ba? Preparation nga is the key. So, alam na natin yung mga kailangan gawin para pag ready na tayo pag tumungtong na tayo sa ganong leadership level. Alright? Okay, so thank you so much po again. Alright, so a few announcement lang, of course. Ito yung ating poster ayan, new distributors orientation. Later na, after nitong training, punta na po tayo doon. Okay, sa of course, our Diamond Director Mentor, Monet Gadista, no? So, diretso na po tayo doon. And of course, syempre, group photo, hindi mawawala. Ayan. So, can we all turn on our cameras? Can we all turn on our cameras for our group photo? Yan, mag-turn on pa po ba? Okay. Okay, ano ko lang po ang view ng gallery para lahat ay makuha. Yan. Alright, so ayan, okay, so ready na pa? Okay, so I think naka-on na yung lahat. Okay, so 1, 2, 3, smile. Yes, okay lang ba? Lagyan natin yung heart emoji para ganda tingnan, di ba? Pag sa mga attraction marketing, may mga heart. Okay. Okay, so heart. Okay, 1, 2, 3, smile. Alright, thank you so much po. Again, Mentor Tin and Coach Jen for gracing us tonight, no? So, ayun, so that ends our training, no? Our session po for tonight, no? Thank you so much for attending, everyone. I hope we have learned a lot, and pinaka-importante, i-apply agad natin ang mga natutunan. Thank you so much again, Mentor Tin, Coach Jen, Thank Mentor you. Tla, thank you po. Thanks, Mentor Tin. Thanks, Coach Jen, Coach Lee. Bye, everyone. Kita-kita sa kabila. See you all. Ciao.